Sa tingin ko, since na submit na yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senate, ay sa tingin ko tanggap na ng mga Pilipino na matutuloy talaga ang impeachment trial. Pero ito lang yung caveat dyan or warning na wag lang sanang makita at maramdaman ng sambayan ng Pilipino na para bang minamadali ang isang impeachment trial para merong pumalit sa kanyang pwesto bago mag-eleksyon, mga kaistorya. Kasi baka, at ito tingin ko baka magalit ang mga Pilipino. Baka magalit. Ang impeachment trial ay constitutional process na dapat sundin. Although maraming mga nakitang loopholes, nakitang lapses sa proseso, pero since talagang pinilit na bago mag-recess ay ipinasa yung impeachment case, sa tingin ko ang impression ng sambayan ng Pilipino ay sige, okay na, sige, isubmit na yan and let's wait for the impeachment trial. Pero wag lang siyang madaliin kasi baka matrigger. Di ba, sinabi ko yan sa nakaraang vlog ko, may triggering factor. Delikado yung triggering factor But before natin ipagpapatuloy yan, mga kaistorya, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook or TikTok account, please don't forget to follow. And help me grow my subscribers by sharing this to your friends, like and comments. And click the super thanks on the lower right side of this video, mga kaistorya. And kung ikaw naman po'y naghahanap ng mga magagandang blouses, dresses, trousers, sapatos, bags for women, visit the Facebook account Glynis May Arsua. You can choose your favorite apparel there and we can ship it kung saan man kayo nakatira, mga kaistorya. Meron naman tayong Flash, meron naman itong JNT na pwede nating i-ship yung mga orders nyo. Just send her your message, mga kaistorya. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng isang napakagandang food supplement, ito na, Genesis Organic Spirulina. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay hindi synthetic, kaya walang side effects dahil ito ay organic at marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan. Ito ay mabibili sa mga online, sa online store at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. At para sa karagdagang impormasyon ukol sa Genesis Organic Spirulina, you can visit their website. Nasa screen, and you can also call them or text them sa mga numbers na ito na nasa screen, mga kaistorya. So, para ganado tayo sa ating balitaktakan, mga kaistorya, parang paubos na itong Genesis Organic Spirulina. Ulitin ko, Genesis Organic Spirulina, available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Ang aking pananaw diyan, mga kaistorya, ituloy yung impeachment pero wag madaliin. Hintayin na matapos ang eleksyon, hintayin na makapwesto ang mga bagong napili na mga senador at congressman sa 20th Congress. Kung sa Bisaya pa, iplastar sa ang tanan, saka magsimula ang impeachment trial. Huwag madaliin. Tatapusin less than 30 days or
tatapusin ng 30 days, tatapusin ng 60 days. Ang ipinangangamba ko dyan, mga kaistorya, baka magkagulo ang Pilipinas. At kapag ka nagkagulo ang Pilipinas, hindi po ikabubuti natin kasi apektado lahat. Apektado ka, apektado ako, apektado tayong lahat, mga kaistorya. At hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari kapag ka mangyayari yon. Magbalik tanaw tayo sa mga nangyari noon sa dalawang EDSA na nangyari, mga kaistorya. Anong nangyari? 'Di ba? Sa EDSA 1, anong nangyari? Napatalsik ang Pangulo. Sa EDSA 2, anong nangyari? May mga namatay, may mga nawalan ng buhay, may mga properties na nasira kasi na-trigger. May triggering factor. Yun ang talagang iniiwasan natin, mga kaistorya, yung triggering factor ba, na kapag ka kasi matrigger yan, mahirap ng pigilan. Yung EDSA 1, ano yung triggering factor? Ano yung triggering factor noon? 'Di ba? Namatay si Ninoy Aquino, pinatay. Oo, si Ninoy Aquino. Tapos ano pa yung isang triggering factor? Meron daw election fraud na nangyari. Kaya natalo si Corazon Aquino over President Ferdinand Marcos. Namatay si Ninoy Aquino, natalo pa si Corazon Aquino, tapos sinabi pa na may election fraud. Triggering factor, na trigger ang mga Pilipino, na trigger ang Pilipinas. Yun ang nangyari, EDSA 1, mga kaistorya. Triggering factor yun eh. Oo. Anong nangyari ngayon? Di napatalsik si President Ferdinand Marcos at nagkagulo, mga kaistorya. Maraming mga properties na nasira. EDSA 2, ano yung triggering factor doon? Okay. Hindi na tuloy ang impeachment ni former President Erap dahil hindi pinayagang mabuksan yung envelope. Wala namang laman yung envelope pero hindi nabuksan. So pumunta sila sa daan. Nag-EDSA 2 sila. EDSA 2 pala yun, ano? Ano yung triggering factor noon, mga kaistorya? Nagduda na yung mga Pilipino na meron talagang laman doon sa envelope. Hindi pa pinabuksan. Di nagalit ang mga tao, nagpunta ng EDSA. Triggering factor yun. Kaya natanggal si President Erap. Yun ang triggering factor doon, mga kaistorya. Sa EDSA 3 naman, tatlong EDSA pala yun. Yung EDSA 3 naman, mga kaistorya, tungkol naman yun kay Erap. Ano ang triggering factor doon? Natanggal na nga si Erap, natanggal na house arrest na, tapos, mga kaistorya, pinapuntahan pa ng maraming pulis at gusto pa nilang pusasan at dalhin doon sa talagang bilangguan. Ano nangyari? Triggering factor. Anong nangyari doon? Nagalit ang mga Pilipino, nagpunta ng EDSA. Kaya itong issue ngayon between the Dutertes and the Marcoses, alam naman natin meron silang mga kanya-kanyang supporters. Pero dapat timbangin natin na hindi ma-trigger ang mga supporters, mga kaistorya. Hindi ma-trigger ang Pilipinas. Kasi kung ma-trigger yan, mga kaistorya, baka magkagulo uli, mga kaistorya. Ano yung triggering factor? Ang triggering factor niyan, galit na nga yung ibang mga Pilipino dahil bakit sa dami ng mga politiko na may confidential fund, bakit na single out lang si Vice President Duterte na imbestigahan? Ayun, yun na. Tapos, bakit ganon kabilis ang pagpasa ng impeachment case na, di ba, dapat sana pag-usapan pa yan sa lower house, pagdebatehan pa yan. Bakit ganun lang kadali? Parang signature campaign lang, i-impeach na natin. Parang meron ng probable cause si Vice President. Hindi nga, di ba, dapat meron niyang tinatawag, mga kaistorya, na reasonable certainty of conviction bago mo ipasa yan doon sa korte. Pero ganun kabilis eh. Ganun kabilis, mga kaistorya eh. Di ba? So ngayon, mga kaistorya, meron pang plano ngayon na bilisan yung impeachment case, impeachment trial.
na bago mag-Hunyo, bago matapos ang eleksyon, meron ng bagong vice president. Yun ang ikinatatakot ko. Baka yun ang magiging triggering factor at magkagulo ang Pilipinas. Ngayon, ang ikinatatakot ko sa EDSA 1, 2, and 3, puro taga Luzon lang halos ang nagrarally. Baka kung ito matrigger, baka buong Pilipinas na, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakatakot naman. Kaya sana po pag-isipan ninyo ng mabuti kung kailangan ba talagang madaliin ang pagpapatanggal sa Vice President or ang impeachment trial, or pwedeng tapusin muna natin itong recess, tapusin muna natin itong eleksyon, paupuin muna natin yung mga bagong nahalal, i-plaster sa nato ang 20th Congress, saka natin simula ng impeachment trial. Ano yung masasabi niyo mga kaistorya? Please write your comments below, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow my TikTok account and Facebook account, Mag-Istoryata Info Vlogs. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.